Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga lodi, at ang gulo-gulo ng mundo. Mga lods, no? Ang gulo sa Pilipinas, ang gulo sa US, ang gulo sa Ukraine. Grabe, ang dami, ang gulo sa China, ang gulo sa Russia. Oh, ayan, gravities mga idol, no? So buong mundo medyo magulo mga idol So mamaya mamayang alas 8:30, ayan alas 8:30, magiging magulo rin ang market natin, no? At inaasahan natin na magiging volatile yan dahil meron tayong CPI report, mga idol, mamayang gabi. At kinabukasan, magkakasunod yan, mga idol, bukas ng 8:30 PM din, parehas na parehas, same hour. Magkakaroon naman tayo ng PPI report. So, medyo masarap-sarap mag-trade ngayong gabi at mamayang gabi at bukas ng gabi, mga idol, no? So, grabe yan. Marami ng problema ang mundo. Mag-trade na lang tayo, mga idol, no? So, dahil nag-update na tayo ngayon, for sure, aangat na naman ang ating price, no? So, kahapon, nag-update tayo dito sa baba, mga lodi, di ba? Nasa baba. Ano yun? Dito banda. Ilan yung inangat niya? Nag-update tayo. Check natin. Grabe, 18%. Nag-update lang si Kuya Jeblo. Ngayon, mag-update ulit tayo ngayon. Check natin hanggang sa lilipad to ngayon pag nag-update tayo. Ngayong gabi hanggang mamayang CPI sa tingin ko aabot yan dito sa resistance niya na to. Ayan. 21%, no? Mag-up yan ng 21%. Mga lods, no? Hanggang mamayang gabi yan, CPI. So ayan, mag-update na tayo. Update na tayo, mga lodi, no? So ayan, ang ating crypto bubble ngayong araw is red, mga lodi, pero na lang yan, maliit lang yan, pero dahil sa buong araw naman, mga lodi, sa day, medyo kulay green naman tayo. Medyo matindi naman yung XRP natin, 17%, Ultima, kung ano mo yung Ultima na yan, 12%, Kaspa 17%, yung Tau, ayan, 14, pati itong TIA o yung TIAS, Atom. So maraming mga nakaka-recover na. Pero sa hour, may kita natin, medyo bumabalik sila, mga idol, no? Malit-lit lang yan, mabilis lang yan. Magbabago yan mamayang hapon, mga lodi, no? So ayan, mag-update na po tayo. Bago tayo sa ating mga crypto news, dito muna tayo sa ating trending news dahil medyo malupit to, mga idol. Paiyak na si Elon, no? Si Daddy Elon, mga lodi, sabi maraming umaatake sa kanya ngayon, mga lods, no? Maraming umaatake sa kanya, and then talagang pinag-iinitan siya, lalong-lalo na ng mga Democrats. Lahat ng mga company niya, Tesla, SpaceX, ayan, no? So ano pa ba? Ayan. Sabi dito, Swedish car maker Polestar just launched an unprecedented marketing campaign offering disgruntled Tesla owners €5,000 to break up with Musk, mga idol. Itong Swedish car maker na to, no, parang paano ibig sabihin nun? Disgruntled, offering discounted ba yan ibig sabihin? Discounted kayo ng €5,000. Ang laki din yan, mga idol. So talagang pinag-initan siya ngayon, mga lodi. Tignan nyo naman yung ginawa sa kanya dito sa mga Tesla niya, mga idol. Sabi niya, napat-retweet siya ng, "This is crazy. This is insane in a membrane." Sabi niya. Terror. Multiple Democrat NGOs have coordinated attack on Tesla dealerships. Grabe, no? Sira-sira yung mga Cybertruck, stop, and vehicles. Last night, a number of Cybertrucks were torched in Seattle. Democrats are becoming increasingly more desperate and violent. Grabe. Mga idol, hindi mura yan, mga idol, no? O, sabi nga dito, find them and lock them up, mga loads, no? Sino mang gumawa niyan kay Elon Musk? So, sinisira, inaatake siya. Kaya nga nag-react na si Papa Trump, mga lodi. Sabi niya dito, to Republicans, conservatives, and all great Americans, Elon Musk is putting it on the line in order to help our nation, and he is doing a fantastic job. But the radical left lunatics, as they often do, are trying to illegally and collusively boycott Tesla
one of the world's great automakers, and Elon's baby is order to attack and to harm to Elon, sabi, no? In order to attack pala. In order to attack and do harm to Elon, and everything he stand for, they tried to do it to me at the 2024 presidential ballot box, but how did that work out, no? So hindi sila nagtagumpay doon, parang ganun sinasabi ni Trump. In any event, I'm going to buy a brand new Tesla tomorrow morning as a show of confidence and support for Elon Musk, mga idol. So nangako siya na bibili siya ng coaching Tesla. Ano ba? No? Kotse ba? Cybertruck ba? A truly great American daw si Elon Musk. Why should he be punished for putting his tremendous skills to work in order to help make America great again, mga idol, no? So, at ayun nga, mga lodi, tinupad ni Trump yung kanyang sinabi, kasi kagabi niya sinabi yun, ay tama, o sabi niya ngayong umaga daw bibili siya ng Tesla. So dapat Cybertruck nga kasi nga bulletproof. Pero sa mga search ko naman, mga lodi, yung Tesla Model Y ba to o 3, Tesla Model 3, hindi ko alam kung ano to eh. Napaka-comfortable niyan, mga lods, no? At may AI na yan eh. Pwede mag-drive yan pauwi, mga lods, no? Oh, 'di ba? So, pag lasing na, gusto kong bumili na ito para pag lasing na, kapatid na lang ako dyan. No? Pangalanan natin siyang, Salome. Salome, take me home to the place where I belong. West Virginia. Mountain Mama. Ganun ka na lang, oh. So, ayan. Grabe si Papa Trump, no? Tinutupad niya talaga lahat ng promise niya, mga idol. So, goods na goods all the way, mga idol, no? So, ayan, good news yan, mga lodi, no? So, eto naman si Eric Trump. Meron akong comment dito, mga idol. Kasi nag-post si Eric Trump na, in my opinion, it's a great time to add Ethereum. You can thank me later. Alam niyo naman nung nakaraan, nag-post siya na buy the dip, and then medyo nag-pump, and then nag-post siya ng hold, and then nag-drop. Alam niyo na yun, di ba? So, ako para sa akin, mga idol, dapat hindi nila ito ginagawa. That may rules na yung mga political person o yung mga, lalo na anak ng presidente, dapat hindi sila nagpo-post ng mga ganito. Kasi tama yung sinabi dito. Hindi ko sinasabing spread ng misinfo si Trump, pero sabi kasi dito ni BW, Eric spread misinfo in a major way. He is an insider and should be very careful not to mislead the public. As a result, he caused people major losses because they look up to him. Same goes to Loomis. Si Senator Loomis. O yung babae pala to, si Senator Loomis. Cynthia Loomis. So, para sa akin, dapat hindi sila nagpo-post ng mga ganyan, no? Kasi syempre nga, tama yung sinabi, maraming tao na naglo-look up sa iyo eh. 'Di ba? Hindi mo naman kontrolado yung market kahit anak ka pa ni Trump, mga idol. Maniwala kayo sa akin. No, pwede nilang mapagalaw ng onti yan, mga whales, ganyan-ganyan. Pero kung gagawin nila 'yun, nang sasadyain nila, pangit 'yun, 'di ba? Parang pinatunayan mo na minamanipulate mo yung market. 'Di ba? So dapat pag nilabas nila yung regulation sa crypto, dapat merong pinagbabawal na ganyan. 'Di ba? Si Elon Musk nga dati, 'di ba? Pag nagpo-post lang ng ganyan, tapos nagkaroon ng pump and dump, dinidemanda na siya, may demanda na sa kanya eh. 'Di ba? Kaya nga pansinin niyo si Elon ngayon, hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita tungkol sa Doge. 'Di ba? Dapat ganun din sila, mga idol, no? Ganun lang yung sa akin lang 'yun, Ngayon, kung payag kayo sa may mga political person na may mga nagpo-post ng ganyan, ako hindi kasi. Tulad niyan, bibili ka ng Ethereum, di pwede naman yan, bili ka, maraming good news naman sa Ethereum eh. Kaya lang, paano pag biglang nag-drop yun? Di ba, hindi mo naman alam yan eh. Rules na ng crypto yan. You can never know where is the bottom and the top, mga idol, no? So ito, Mt. Gox move 930 million in Bitcoin. They moved 905 to unknown wallet and 26.13 million to a warm wallet. Prepare for volatility. So, meron akong nagawang news dati tungkol sa Mt. Gox. Yung ang pamagat pa natatandaan ko yung kailan ka mag-take profit. Kasi, isa sa mga sinabi ng Mt. Gox na parang
babayaran nila yung mga client nila mga bandang October na ng 2025 eh. No, kaya naaayon talaga yung ano ko dun eh, yung aking strategy na sa quarter na yun doon ako mag-take profit. Isa tong Mount Gox sa tinitignan ko nun. So, hindi natin sure kung gagalawin nila to o ibebenta nila or something o secretly ba nilang binabayaran na yung mga client nila o hinahanda lang nila. So, hindi natin sure yan. Pero once na bitawan nila yan, magkakaroon talaga ng paggalaw yan, mga idol, no? Ganun yan. So, ito daw, what if daw, mga Lodi? Kasi, 2020, ganito, halos, di ba sabi ko nga sa inyo, mga Lodi, hindi naman identical yung nangyayari bawat cycle, pero nagra-rhyme, no? Halos magkamuka, parang ganun. So, 2020, ganito yung itsura bago lumipad ng $30,000 plus $40,000 yung BTC, mga idol, no? Ganyan yung itsura niya. So ngayon nasa 2025 tayo. Kung gagayahin niya o i-rhyme niya yung kanyang galaw sa nakaraang last 5 years which is 2020, aabot daw tayo ng mga nasa $280,000 na worth ng Bitcoin, mga Lodi. At syempre, once na mag-pump naman ng ganun yan, mga hatak na pataas yan, mga idol, no? So, good news to kung ganito yung mangyayari, mga idol, no? Syempre, lahat naman tayo pumasok para sa profit. So ito, sabi dito ni Ed Sheeran, ni Ed Krasenstein, oh ayan, ang pangalan niya, hirap, no? I've been in contact. Ito kasi maganda to, mga Lodi, nagkaroon sila ng conversation, no? Sa mga hindi nakakaalam, na hack po yung ex kahapon, no? Sabi dito, I've been in contact with the leader of the hacker group Darkstorm who has taken credit for the DDoS attack on X today. So kahapon kasi yun na to pinost. He says that they have not decided yet how long the attack will persist. He also told me that their next target will be. So may target na raw ulit, mga Lodi. Ito yung ano nila, yung kanilang conversation. Mamaya tignan nyo. The reason he gives me for the attack is just a demonstration of our strength with no political motives, mga idol. Napanood nyo ba yung yung Die Hard 4, mga Lods, no? Talagang ayun yung unang-unang step, no, ng Great Reset. Yung i-hack lahat ng yung gobyerno, i-hack lahat, no? Parang i-reset lahat, mga idol, no? Pati yung pinanood ko lang nung nakaraan lang, yung 0 days. Ayun yung step nila. Kung napanood niyo yun, sinabi ko yun, yung 0 days kay Robert De Niro, yung bago nila sa Netflix. Ngayon, ang ganda nun. Mga idol, grabe, naalala ko na naman si Tatay Diggs dun. O, ayan. Panoorin nyo yun, maganda yun. So, ayun yung unang step doon, yung attack nila, mga Lodi, sa, kumbaga, nang-hack sila. What more interesting is the Darkstorm also revealed to me their next target, the wallet application of a private bank, Sedad Wallet. No? Yung BIM.MR daw yan, and GBM Banque. Banque. Paano basahin ito? Banque? GBM. Banque.com. O yan. Stating the banks claim their service couldn't be stopped, thus ensuing a direct challenge to the hackers, mga idol. So, ito yung full conversation nila, mga Lodi. Kung totoo to, mga Lodi, medyo delikado. May dahil, ito na yung start kasi to mga Lods eh. Pero sana mapigilan nila to, mga Lodi, no? Kailangan nila dyan si Ryan Montgomery. Hindi ko alam kung kilala nyo yun eh. Si Ryan Montgomery. Ano yun? White hacker yun, mga Lods. Idol ko yun, isang mga hacker. Ginagamit niya yung talent niya para ma-detect lahat ng mga pedophile. Ganun siya kalupit. So, tingnan na lang natin. Good versus bad. Parang sa Pilipinas lang, no? Ito naman. Ito na pala si Idol, no? Si Senator Cynthia Lummis says that big things are coming again. So, kung titignan niyo yung may mga video kasi na lumalabas ngayon na sinasabi na bibili ng 1 million Bitcoin, no? Saan ba yung mga video niya? Ayan, ito ata yan, no? Proud to reintroduce the Bitcoin Act. Let's secure Americans' financial future. So, ayan yung sinasabi ni Senator Cynthia Lummis, mga Lodi, no? Kapag ito nangyari, goods na goods naman yan, mga idol, no?
So 15 hours ago, nag-post si Senator Cynthia Lomis na I am for real this time. 'Di ba? So bullish na bullish mga idol, no? So lahat ng mga Bitcoin maxi, medyo nagdidiwang na sila ngayon. Mga idol, 14 hours ago, today I'm proud to reintroduce landmark legislation that will codify President Trump bold vision to establish the United States strategic Bitcoin reserve and strengthening our nation's economic foundation for generations to come. Bitcoin is not simply a technological opportunity but a national imperative for Americans' continued financial leadership in the 21st century. Hinga ulit tayo malalim. By transforming the President's visionary executive action into enduring law, we can ensure that our nation will harness the full potential of digital innovation to address our national debt while maintaining our competitive edge in the global economy. Together, we are not just adapting the future, we are actively shaping it, mga idol, no? Writing the next chapter in America's proud history of financial innovation and securing lasting prosperity for all our citizen. So, ito mga Lodi, first time in history talaga na mangyayari yan. Siyempre, kung natatandaan nyo, yung government o yung SEC nga galit sa crypto yan, no? Ayaw niyan, government, gusto nila dollar, ayaw nila ng Bitcoin, ayaw nila ng crypto. So, ngayon, sa tawag dito, sa termino ni Trump, dito pinakilala o inadapt, no, yung yung crypto, no, yung innovation, digital innovation, mga idol, no? So grabe yan. Kumbaga etong government ni Trump ngayon yung first na gagamit. O dito mag-uumpisa, kumbaga dito mag-uumpisa lahat, mga lods, no? So syempre nasaksihan natin yan, swerte natin. Idol, no? So ito naman, si Brad Garlinghouse, ni-retweet niya yung Franklin Templeton files a prospectus for an XRP ETF, mga idol, no? So napakadami na nag-apply ng ETF sa XRP. Hindi pa ba kayo bullish dyan? Sabi nga dito ni 360 Trader, XRP now has 17 ETFs on file with the SEC. Let me explain, sabi niya. That is 17 Wall Street highways for XRP. But yes, probably over, right? It's probably over, right? Sabi niya, no? So ang dami na, mga Lodi, no? Dumagdag pa yung Franklin Templeton. Bitwise Grayscale 21 shares, Canary Capital, Wisdom 3 CoinShare, Invesco, Banig, Fidelity, Ark Invest, Galaxy Digital, ProShare, Hashdex, tsaka yung tatlong in-apply ng alam ko tatlo to eh. Ayan, sa Volatility Share 14, 15, 16 yan, tsaka yung Franklin Templeton. So grabe, no? Ang dami. Once na maaprubahan lahat yan, no? Anong gagawin natin yan sa XRP? Tapos matatapos pa yung kaso nila sa SEC. Yun na. Wala na, drop the mic na. Ayan na pala yun, no? So, ayan. Tapos, ito naman. Something incredibly suspicious is happening. Sabi dito ni Ripple Van Winkle, crypto researcher. Bank of Canada plus Ripple connection. So, konektado na po kasi yung Ripple sa Bank of Canada. Si Mark Carney, kilala niyo si Mark Carney, siya yung pumalit kay Justin Trudeau. Tama ba? Alam ko siya eh. Mark Carney Ripple plus Ripple Pilot. Mark Carney equals Canadian PM. Ano yung PM? Hindi ko alam yung PM. President. Hindi ko alam yan eh. Why is no one talking about this massive Ripple connection in Canada? The pieces are falling into place too perfectly, sabi niya. We are witnessing the biggest financial power move in history. Someone needs to investigate this. Wake up, people. This is not a coincidence. The same man who tested Ripple at Bank of England is now running Canada. So yun na yan, mga Lodi, naintindihan nyo naman siguro yan. So balita natin sa XRP yan. Minsan ako na magbalita tungkol sa XRP kasi nainis din ako minsan kasi daming good news tapos hindi gumagalaw yung XRP. So Ripple XRP, Matt Hogan expects the market to react positively with settlement of the Ripple SEC case. So ito nga, mga idol, isa to sa mga inaabangan natin, yung settlement, yung madismiss na yung kaso ng SEC at Ripple. XRP has been suppressed by litigation for multiple years and we don't yet know what it could do on the global stage when it's free from those
restraints, no? Ayan, mga lodi. Ako, marami nagsasabi na yung ETF, no? Tapos yung mapasok sa strategic reserve yung XRP, ayun daw yung magpapalipad. Ako hindi, mga lodi. Sa tingin ko yung kaso na to, parang tinik sa lalamunan yan mga idol sa akin. Once na ma-dismiss na yan o ma-settle na tong kaso ng Ripple Sec, naku, wala nang nakahadlang. Naku, yun lang. Kaya hanggat hindi pa to na si settle, bodega lang tayo ng bodega, mga lodi. Yan lang sa akin. My Body BTC Whale. So si Kenny Nguyen, meron daw siyang tropang BTC Whale, just bought 5 million XRP. This is the same guy dumping all his BTC yesterday. O, ayun. So bumili raw ng XRP na niya, mga lodi. So ito, nakita ko lang to, si Bearable. Si Bearable guy to kasi bear na to. Tapos ito si Brad Garlinghouse. So it begin XRP. So parang sinasabi dito na kagagaling lang sa ayan mga lodi. Post natin, tanggalin natin to. So kagagaling lang sa bagyo. Sino nakapansin nun? Ayan. Umuulan, bumabagyo, mga lodi. And then parang dito ang sinasabi rito ng video na to, ayan na, kumbaga tapos na yung dilim, no? Nawala na yung ulan, papunta na tayo dito sa magandang panahon, parang ganoon. Ayun yung parang decode nila diyan. Diyan sa video na yan. Oh, yun Ito naman. Ito outside sa crypto to, mga idol. Pero nakita nyo to, nakipakita ko lang. Tingnan natin yung sounds. Nakita niyo yan, para mga bituin na yan, mga lodi. Mga drones yan. Ganyan kadaming drones, mga lodi. At marami nag-retweet nito, halos pare-parehas, no, yung sinasabi nila, the future of war is this. Ayan, ganyan lang. Wala nang mga sundalo, wala nang mga tao na susugod o makikipaglaban. Ano na lang, bomba na lang tsaka drones ang mangyayari dyan, mga lodi, no? But the drones have bomb on them. So ayan, grabe, no? Sipin nyo, ganyan kadami, Tapos ang laman yan, bomba, camera, di ba? So ganun lang yung mangyayari. Meron ding toxic something na pwedeng ibaba ng drone, di ba? So grabe na. So kaya mas maganda huwag nyo nang i-wish na magkaroon ng World War 3 dahil unimaginable kung ano yung pwede mangyari dyan, mga lodi. Pag ganito na yung technology. Wala naman tayong ganyan sa Pilipinas, mga idol, di ba? So ano lang natin dito, tirador, tsaka pana. Pillbox, molotov. Yung mga sandata ng mga natin dito. Tingnan nyo, ganyan kalaban, Kung sino pinakamayamang bansa, pinakamaraming pera, pinakamaraming pwedeng budget para sa mga drone, sila yung magwawagi, mga lodi. Wala tayong Tony Stark, nasa kanila yon. Sa no? Grabe. Pansin niyo yung mga, kung nandito kayo sa X, tapos nakalike kayo dun sa mga war na page, may kita niyo, mga idol, lahat ng mga halos nakikita ko dun, mga post pumapatay sa mga sundalo, mga drone. Binabagsakan sila ng bomba, o kaya nagsisuicide yung drone sa kanila, nagsisuicide bomb yung drone sa kanila, ganun yung nangyayari. Legit yan, mga idol, na napanood dito sa X yung, kaya lang syempre hindi naman natin pwede ipakita yun, di ba? So ayun yung news natin ngayon, mga idol. Maraming news na sana papunta na tayo dun sa good, no? Although marami pa ring FUD, fear, uncertainty, and doubt na kumakalat, mga idol. Pero ako naniniwala ako na ngayong second quarter, no, pwedeng first quarter o second quarter ng 2025, diyan na medyo malilinawan yan, mga lodi, no? Yung rules and regulation natin sa crypto, tapos kung ano talaga yung tawag dito, ano talaga yung papel ng Ripple sa government, kung makatapos na ba yung kaso ng Ripple sa SEC. So ayun, mga lodi, no? Ngayong taon yan lahat, sa tingin ko 2025. Kaya ang target natin is last quarter ng 2025, dun tayo mag-take profit, mga lods, no? Na magkano lang take profit natin, pambiling NMAX lang. Ganun lang, mga idol, no? So ayun, medyo bukas na tayo yung comment nga pala kay hindi na, bukas na lang tayo mag-comment. Mahaba pa
yung news dun sa Pilipinas kay Papa Diggs. No? So, bukas na tayo magbabasa mga idol. Ano? Wala na, init ako. Mamaya, malalaman natin yan. Ayun na. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. At huwag nyo kalimutan mag-like ng video. Sa mga gusto ng ganitong content, subscribe kayo. Check nyo yung mga link natin dyan, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. Andyan yung BitGet natin, mga Lodi. No? May link tayo dyan ng Pi at lahat ng link dyan. Check nyo. Yun lang. Kita-kits. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Globis TV and subscribe to Jablo. Do you know who else subscribes? My mom.